So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapaungkan? This is Orange Blooded Motomaniac. Muling nagbabalik. So, today's video ay meron tayong gagawing motor. This is KTM Duke 390 version 1. Ito po yung black na version, 2015 model. So, ang nangyari sa motor niya is nakaramdam daw siya ng parang nag-overheat yung motor. And then ayaw tumigil ng fan na umikot. So as per checking, napansin natin na wala ng coolant itong kanyang reservoir. And then binuksan ko to. Titignan natin, wala na ring laman yung kanyang radiator. Yan o. Wala siyang laman. And then hindi kasi kita yung kanyang yung kanyang sight glass is parang nagchuchoko, nagatas na. Iba na yung kanyang kulay and then punong-puno na siya. So malamang sa malamang damage yung water pump seal nito. So ito yung gagawin ko ngayon. Papalitan ko ng seal, water pump seal. And then papalit ng oil, coolant. And then isa pang problema nito is yung kanyang panel. Yung panel kasi nito last time is repair. Ang ginawa sa panel niya, hindi ko lang sure sa gumawa, is pinalitan nila ng board yung kanyang panel. Imbis na ABS version and then 2015 model to 2014 model na ABS version yung 390, pinalitan nila ng either Duke 200 or older version ng 390 yung 2013. So magkaiba kasi yung panel nun sa 2013 and then yung mga bagong modelo, yung 2015 up na model. So ang nangyayari, nung kinabit yung panel, nagwa 199 yung speedo kahit mabagal yung takbo. So meron na akong video nun last time nung pinalitan ko ng panel yung 2015 na model. Meron ako nun, panoorin nyo na lang. And then bumili siya ng panibagong panel ngayon galing India. So ito na yung bagong panel niya, kakabit namin. So ito yung tawag nito, for 2014 up na model na hindi nagloloko yung speedo once na tumatakbo. And then ito yung kanyang tawag nito, yung kanyang dati. Pina-repair daw to sa Luzon. And then pagbalik, bigla na lang nag 199 yung speedo. So unang may-ari, sabi niya akala niya problema is yung ABS na sensor, pero hindi. Mayroon na kasi ako na-encounter na ganyan, na once na nag 199 and then walang problema yung mga speedo, malamang sa malamang yung panel yung problema. So pinalitan nila ito ng board. Na-repair nga nila, pinalitan nila ng board, pero yung speedo is nagloloko. So alam na nang gumawa niyan, follower ko ata yung gumawa nito last time. Hindi ko na sasabihin, baka masira pa yung image niya. Basta ni-repair to, pinalitan ng board, hindi sa kanya, hindi tugma yung board na nilagay. So wala na to, for testing na lang to. Gumagana to for testing para ma-monitor ko kung makikita ko yung yung details sa board. Pero pag pinatakbo to, 199 automatic to. So papalitan na natin to ng brand new. So ito yung brand new niya, galing ng India, kararating lang. So ito din, doon din ako bumili last time nung bagong panel na pinalit natin. So yun, gagawin ko lang to, babaklas tayo ng gilid kasi lilinisan natin. Hindi na natin ibababa yung yung makina. Hindi naman talaga totally madadrop yan lahat yung contaminated na coolant. So ang gagawin na lang dito, papalitan ng seal, change oil, lagay ng coolant, and then after 500 km na takbo is idadrop ulit yung oil para hindi naman masayang kahit 500 na takbo. Kung may budget yung may-ari,
pag andar nito, mga 30 minutes na andar, ito drop diretso. So malalaman na lang mamaya kung anong gagawin dito, kung after 500 ba or ito drop agad. So yun, gagawin ko muna. I'll be back in a seconds. So, titignan natin kung ano yung kulay ng kanyang oil. Ayan o, choco na gatas. Chocolate, gatas, choco na gatas. Sarap ng gatas. Gatas na choco. So ito na nga yun, bali nabuksan na natin yung gilid nito. Yan yung kanyang kahimtang yung kanyang lagay. So as per checking, buksan ko na din dito. Kung napapansin nyo yung parang ring nya, spring nya, yan o, lumabas na yung spring nya. So for 2015, ngayon pa lang ito papalitan ng water pump seal. So ayan o, yun yung kahimtang or lagay ng ating water pump seal. Lumabas yung kanyang spring. Yan yung isang reason bakit hindi na makompress ng maayos yung kanyang seal, kasi lumabas na yung spring niya. So gagawin natin dyan, papalitan natin yan, dalawang seal yan, itong labas and then yung loob. So ang kaibahan nito sa mga bagong version ngayon ng mga KTMs is wala ng circlip, and then mayroon siyang water pump seal double sa loob, yung sa loob na tawag nito na seal, and then yung labas ganito pa rin, pero yung inner is merong dalawang spring, kumbaga double spring yun dun sa loob. Meron siyang seal sa loob sa oil, and then meron pa siyang spring dito sa labas, and then meron pang isang water pump seal dito. So ayan, papalitan lang natin yan. Meron na, nakabili na yung kasama. So madali lang naman magpalit ito, matagal lang magtanggal dun sa loob kasi kailangan mong diskarte yan. So ayan, tatanggalin ko lang muna. So ayun, bali natanggal ko na yung kanyang mga seals. So as per checking, malulutong na yung kanyang mga seals. Kung titignan natin, ito, natanggal na siya or natuklap na siya dito sa kanyang rubber. And then yung isa, ganun din. So quick tip para sa inyo na magpapalit ng seal. Minsan kasi ganito yung seal na nabibili nyo. Meron kasi ibang version na sabi ko nga kanina, yung water pump seal double. So ito yung sample niya, kung mapapansin nyo lagi ha. Yung mga ganitong seal or yung single spring lang na seal is yun yung may mga circlip, mapapansin nyo lagi yan, meron yung circlip yan dyan. Yun namang pag double, yung water pump seal double, ganito naman yung kanyang forma. Mapapansin nyo to, ito lapat na lapat siya, wala siyang
circlip. Hindi siya nilalagyan ng circlip. And then yung kabilang side niya na seal is yan ang forma. So double spring yan. Meron yung spring dito sa inner, and then dun sa labas meron din yung spring. Yan, kaya tinawag siyang double. So ito yung sa 200 to, na 2017 ata to na modelo, or 2018. So titignan nyo lagi once na nagbubukas kayo ng water pump seal na area, pag may circlip yan, parehas yan na seal, single spring lang. Pero once na walang circlip, pagbukas nyo, automatic yung kabilang side nyan is naka water pump seal double. So parehas lang naman yan sa mga Rouser 200 na mga FI, yung bago. So yun, papalitan natin to. Bali, ang ipapalit natin is, so ito na yung ipapalit natin. Yan, single spring lang yan lahat, hindi yan double. Yan, ito yung code nya kung gusto nyo bumili. Yan, mayroong kasamang impeller yan. So meron din namang nabibili walang kasamang impeller, itong seal lang dalawa. Pero mas better if set na lang. So konti lang naman price difference eh. Mas mahal pa to pag solo, ikatulad nito pag buo, mas mura siya. Ikagabit ko lang to, and then nilinisan yan yung area na yan, and then magpapalit tayo ng panel. So yun na nga po, bali natapos ko na tong motor na ito, and then so far so good na po siya, wala na pong problema. Napalitan na natin ng oil, seal, coolant, and then pinalitan na din natin to ng panel. Gawa nga ng yung panel nito last time is nagloloko. Hindi naman siya nagloloko, pina-repair kasi sa, alam niyo na, sa Luzon, pina-repair doon. And then na-repair nga nila, ang kaso, ang problema is pinalitan nila ng board. So yun nga sabi ko sa inyo, magkaiba yung board ng older version sa mga newer version, lalo na sa mga KTM Duke 390. So ang gumawa nito, alam naman natin, sikat to sa sa Luzon na gumagawa ng panel. Hindi ko nababangkitin yung pangalan, pero yun na nga, na-repair nyo nga yung panel. Yung problema is may problema yung speedo. So pag tumatakbo, nagiging 199 yung speed, and then tumatakbo pa yung tawag nito, yung odo niya. So yun. So ang ginawa ko dito, nilinisan ko itong side na to. Palit tayo ng coolant, seal. Okay na yung kulay ng kanyang tawag nito, ang kanyang oil, and then yung panel niya. Yan, titignan natin. Yan. Yan, reset talaga yan, zero talaga yung odo niyan, kasi brand new to eh. 000, hindi pa tumatakbo to. Yan. So patatakban ko to mamaya, pero pinatambay ko na to, pinaandar ko na to ng almost 30 minutes ata, 20 minutes. Pinaikot ko yung fan, tinignan ko yung cooling nya, maganda na, namamatay na yung fan. Hindi na siya katulad dati na ang tagal mamatay ng fan, or hindi talaga na tigil na umikot yung fan dahil sa wala nang coolant, wala na siyang mapapalamig sa radiator. Kaya ayaw niyang tumigil hanggang sa mag-overheat yung motor, kasi yung oil, kasi yung coolant ay humalo na sa oil niya. And then sabihan ko na lang yung may-ari nito na magpalit na lang ng oil after matakbo to ng 500 km, or either pwede nga to i-drop kaagad ngayon kung may budget yung may-ari nito. So i-drop lang tong oil after 500 km, change oil filter, and then ready to race na ulit to. So this is KTM Duke 390 2015 model or 2014 model na black version. So yun na nga lang po, bali sana ay nakatulong na naman tong tips
And then itong DIY na to na ginawa natin. So yun lang yung pagkakaiba ng seals ng mga older version sa newer version. Meron akong sample dito, papakita natin. So ito na ngayon yung ating seal ng mga bagong modelo. Yung sa mga older version, ito yung kanilang seal. Yan, single spring lang yan. Titignan natin. Yan. And then sa mga newer version naman, yung walang circlip is ito, water pump seal double. Kung papansin nyo, meron siyang spring sa labas, meron din siyang spring dito sa loob, kaya tinawag siyang double, water pump seal double. Yan o, magkaiba din yung forma niya, malapad. Yan, iba yung front niya, yung rear niya iba din. Yan, ito yung front ng isa, ito naman yung rear ng isa. Yan. Ito yung mga bagong seal ng bagong modelo. Mapapansin lagi yan, yung walang circlip. Yung nakalapat lang to diretso. Yan. So, yun na nga lang po. Bali, tatapusin na natin yung video. Maraming salamat sa panonood. Meron pa akong gagawin isang motor dito. Yan. Look 390 yan, version 2. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na mga DIYs na naman. Ride safe po sa lahat. Peace.